to the heavy losses the company incurred in March 2009. Nagtototal po ito ng $297.8 million. So ito po ang basihan. Precisely these losses that caused PAL to announce in August 2009, Arnold, it's planned to outsource the 3 operations. Ilang empleyado ang maapektuhan ng outsourcing, Shelo? 2,600, Arnold. Okay, kung wala yung outsourcing, pwedeng matanggal na sila ng trabaho, wala ng trabaho, ganon? Dahil po sa financial health ng kumpanya, born out of a combination of factors, the downgrading to Category 2 of our Philippine aviation industry, and also the Asian financial crisis, competition from other carriers, so a host of other factors. Kung patuloy po yung setup na ganito under a regulated environment whereby we still control, management controls the 3 non-core units, this will lead to greater losses and eventually may cause the folding up of the company and affect the 7,500 estimate number of workers of Philippine Airlines. So ito po ay isang bitter pill that they do have to swallow. We understand their concern, pero nananawagan po kami na sana maunawaan nila. Okay nga, so ang pagpipilian nila, Shelo, contractual ka o wala kang trabaho? Ganun kasimple lang. Tama yan, Arnold. It is open to them. The chance to be absorbed by the service providers is open to them. It is their choice. The notices will be served after there is a 15-day period from the October 29 handing down of decision. Alam ko po, they plan to file an appeal before the Court of Appeals that is well within their right. On the PAL management side, pinag-aaralan po yung financial impact ng desisyon ni Kalihim Baldos sapagkat sa modified version, mas mataas po yung financial package na isinasaad dun sa dispositive portion ng desisyon. So pinag-aaralan po. In the coming days, we will make that pronouncement with regards to the acceptance of such financial package requirements. But as far as the spirit and intent of the decision, PAL management welcomes that, as hard as it may be, to be welcomed by the affected employees as we seek their understanding. So, yun po yung mangyayari. Shelo, salamat. Maraming salamat, Arnold. Shelo Villanuno po, tagapagsalita ng Philippine Airlines. Lalaki nahulog sa palaisdaan sa Malabon, pinaghahanap na po ng mga rescuer. Maswerte naman nakaligtas ang nobya ng lalaki. Ang report mula kay Tricia Zafra. Walang tigil sa pag-usal ng panalangin ang dalagitang itago na lang natin sa pangalang Rina habang hinahanap ng mga rescuer ang katawan ng kasintahang nalunod sa palaisdaang binabantayan ng kanyang pamilya. Alas 5 ng hapon itong Martes nang mamangka sa palaisdaan si Rina at si Loynel Atan Rosas, parehong 17 anyos, para magpalipas oras. May sumigaw. Tinignan ko na andun sila sa gitna. Lumayo na yung bangka. Ito naman, lumutang yung buhok niya, kaya nakuha. Ang gusto ko lang makuha nila si Atan. Awa sa kanya. Parang anak na yun. Bigo ang mga rescuer na mahanap si Rosa sa una nilang pagsisid sa may 2 ektaryang palaisdaang 7 talampakan ang lalim. Baka siya nakalubog sa burak yung bata eh. Kasi nung in-interview namin yung babae kanina, kaya raw siya nahirapang makaangat dahil sa burak. Kasi ang tendency kasi nung lumalangoy, pag naibig sa burak, papalalim ka eh. Pasado hating gabi, nang balikan ng Malabon Rescue ang fish pond. Ikalawang attempt na ito ng Malabon City Rescue para kunin yung katawan ng biktima na nasa palaisdaan. Kani-kanina lang naririto ang Philippine Coast Guard at sumisisid din doon sa pinaglunuran ng biktima. Yun nga lang naubusan ng hangin ang kanilang tangke at babalik na lang mamayang madaling araw. Ayon sa Malabon City Rescue, sisikapin nilang ma-retrieve ang bangkay ngayong magdamag. May 40 minutong naghanap ang mga rescuer. Shock daw silang nasa palaisdaan lang ang katawan dahil kulong ito ng lambat. Pero bigo silang mahanap ito. Mahirap mga pa dahil unang-una kulang sa gamit. Dagdag pa yung lalim ng tubig sa yung lalim ng burak. Ipinagpaliban ng mga rescuer ng may 1 oras ang paghahanap sa pag-asang baka lumutang din ang katawan anumang sandali. Pasado alas 2 ng madaling araw, bumalik ang rescuers kasama ang GMA News. Pero ilang minuto pa lang ang lumilipas, itinigil ang paghahanap dahil tumaas ang tubig. Yung pump natin kasi rito, yung sa floodway, kung magpalabas sana ng tubig para lumit ng konti yung tubig, para mas madaling maghanap.
ipinagpaumaga na lang ng mga rescuer ang retrieval operations. Sana pagka umuulan o may hangin, medyo sana tumabi na lang. At kung makakapaglakad ka mukha kanina, may pilapil naman, sana nagpilapil na lang sila kanina. At saka, syempre, mag-girlfriend-boyfriend, huwag sanang maglaro sa tubig. Lalo't ganitong ikakaiba naman ang panahon dito sa atin ngayon. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Vice Mayor ng Labangan, Zamboanga del Sur, sugatan sa pananampang sa Maynila. Kinumpirma ng pamilya ng vice-alkalde na mayroon silang natatanggap na banta bago nangyari ang ambush. Ang report mula kay Rafi Tima. 10 tama ng bala sa likurang bintana, 1 tama sa harapang bintana, at 3 tama ng bala sa windshield. Ito ang tinamo ng kotse ni Labangan Zamboanga del Sur Vice Mayor Ocul Talumpa matapos siyang tambangan ng 2 di pa nakikilalang lalaki sa Leon Guindo Street sa Maynila. Kwento ng gwardiya ng gusali kung saan galing ang biktima. Pinaatras daw niya ang kotseng minamaneo mismo ng vice-alkalde. Lulan daw nito ang pamangkin at 2 anak na babae ng opisyal matapos manggaling sa pag-aari nilang recruitment agency na nasa naturang gusali. Paabanti na sana ay may biglang pumutok. Ang isang putok tapos sunod. Bagamat may tama na raw, nagawa pa unang makipagpalitan ng putok ng vice-alkalde sa mga salarin. Nung response yung si Sir Ocol, di lumabas ito at gumante. Binaril yung mga... Oo. Ngayon, ako naman, dumistansya ako. Tumakbo ko sa kabila. Kasi na medyo nakabahan ako . Ngayon, di ko na alam kung saan napunta yung suspect. Ang convenience store na ito sa di kalayuan nadamay sa putukan. Sa CCTV footage ng tindahan, makikita ang eksena ilang segundo bago tumama ang bala. Kaalis lang ng 2 customer na babae nang pumalit sa pila ang lalaking ito. Kaaabot lang niya ng perang ipinambayad ng dumaan ng bala sa pagitan niya at ng cashier at saka tumama sa salaming estante ng tindahan. Parang may bilyang anino . Parang anino ng baha. Ewan ko, parang bato. Hindi ko alam . Kinabahan ka ba na munti ka ng tamaan? Sobrang parang na-trauma nga ako. Maging ang jeepney driver na ito, swerte ring nakaligtas matapos tamaan ng hood ng sasakyan. Pagkataas ko ng hood at kumasok ako sa loob, kakain ako. Nung susubo na ako ng pagkain ko, nakarinig kami ng putukan. Sunod-sunod, dapa kami sa loob. Ayon sa Manila Police District, ligtas ang 2 biktima ng pamamaril. Mga tama raw sa hita, kamay at balikat ang tinamo ni Vice Mayor Ocul Talumpa at pamangkin itong si Alimudin Silad. Hindi naman daw nasaktan ang 2 anak na babae ng opisyal. Ayon sa pulisya, kinumpirma raw ng pamilya na may banta umano sa kanila bago ang pamamaril. Iniisa-isa ko yung mga kamag-anak para lumalabas na ganoon nga may threat. Kaya lang, hanggang sa ngayon, hindi pa sila makapag-open at medyo may pa yung mga tao . May shock pa. Magbibigay umano ng seguridad ang MPD sa pamilya ng vice-alkalde habang iniimbestigahan ang insidente. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.